Uy, ang ganda ng coverage nito. Wow! Wait lang! Napawawa ko kasi grabe, parang ang konti lang nung pinump ko. Blendability is wow. First impression, wow. Napakaganda nito kaso. Hello everyone! Welcome back sa ating channel. Nako, another day, another foundation. Halos everyday, naka-line up ang mga bagong foundation. So, stay tuned. Kung hindi ka pa nakaka-subscribe, make sure to subscribe. Marami tayong paparating na foundation review. So, to start off, we have the Enigma Beauty. Congratulations, Rai! Raisa Contawi. Opo, sa kanya po ang Enigma Beauty. I'm so proud of her. Sayang hindi ko nakapunta nung mismong launch na. Talagang nang hinayang ako. Gusto ko talaga pumunta. Kaso that time, medyo hindi na maganda yung pakiramdam ko. Opo. Kakagaling ko lang sa sakit. Actually, medyo inuubo pa ako, no? So, if ever merong, merong kayong marinig, I'm sorry na agad. And kapag medyo napansin nyo, medyo garalgal yung aking boses. Opo, kakagaling ko lang sa matinding ubot sipon. Ingat po tayo lahat. Opo, don't forget your vitamin C. Okay, so Enigma Beauty Skin Production Longwear Liquid Foundation. Ayun mismo yung pangalan nitong foundation na ito. Opo, wait lang, medyo malaki kasi. Malaki yung PR. And sobrang generous nila. Tingnan nyo naman, pinadala nila lahat ng shades. Kaya sakto naman para mapakita ko sa inyo lahat ng shades na available. Unang launch, 12 shades kagad. And according dito, they are skin adapting din ha. Skin production is an experience. First step into seamless wear and effortless perfection. Designed for those who seek both artistry and performance. Self-setting, full coverage, long wear, transfer resistant, skincare infused formula. Let's see kung anong skincare. Yung wala masyado nakalagay doon sa PR card. So, what skincare? Ay, hindi ko alam kung nakalagay sa box. Wala kasing box yung sa akin. Pero wait, ito may love letter si Raisa. Ganda ng sulat niya, Rai. Hindi ko nga lang masabi sa inyo kung ano yung mga infused na skincare ingredients. Wala rin nakalagay dun sa description ng kanilang sa Shopee. Budge-proof formula daw to. Buildable, medium to full coverage, effortlessly blurring the appearance of wrinkles, pores, and uneven texture. Okay, tanggalin ko na siya sa box. Nahihirapan ako dun sa box. Wait. Since 12 shades to, 6 dito sa side na to, yung mga lighter shades, and then yung kalahati, dun na tayo sa dark. Before tayo mag-swatch, kailangan i-shake ha. Nakalagay naman dun sa instructions, kailangan i-shake mo yung bottle mismo. Ang cute niya, kakaiba talaga yung itsura niya. Ayan, oh. First shade is porcelain, not too thick. Hindi rin siya ganun ka watery. Ivory. Next one is fair. Next is light. Next one is beige. Natural. Ganda na shade range. May kita mo kagad yung olive tone. We have cool undertone, may warm undertone dito, neutral. Yung variety ng undertones na makikita mo dito pa lang. Good job, Raisa. Next shade is light golden. Next shade is warm beige. Next shade is medium beige. Next shade is sand. Next is honey. Darkest is toasted almond. There. Ito yung swatches ng darker shades. So, gusto kong makita nyo yung process ko ng pagpili ng foundation. So, ibe-blend ko muna siya dito sa dulo. Kasi may mga foundation na nag-oxidize. Maraming factors kung bakit nag-oxidize yung foundation natin. Pwedeng dahil sa foundation, pwedeng dahil sa pH level ng ating skin. Pwedeng pag sobrang acidic ka, pwede siyang mag-oxidize. Pwede rin sa mga ginagamit nating pang prep ng skin, pwede rin doon. Maraming factors. There's no one way to tell kung mag-oxidize ang foundation. Ito based on my experience ha. Kasi may mga foundation na rin nag-oxidize sa akin, may foundation na hindi. Pinagpipilian ko is si beige and si natural. Pwede rin si light golden, pero I feel like ito sobrang warm. Parang masyado siyang may yellow for my skin. Ayan, oh. So, ganyan ako mamili. Uy, ang ganda ng coverage nito. Wow. Amoy imported. Parang meron siyang konting fragrance, pero hindi mo rin talaga siya maamoy. Hindi siya amoy foundation. Meron konting fragrance, pero halos hindi mo nga maamoy eh. Oo. This one is too warm. Ito, neutral. So, mukhang okay sa akin si natural. Si beige, parang medyo nag-oxidize sa akin si beige. And parang medyo maputi pa ng konti. So, parang ito yung pinaka-safe for me, si natural. Sure ka na ba dyan? Final answer na ba yes? Pero pag binlend ko, parang, wow, wait lang. Bakit parang habang biniblend ko, parang nag-iiba siya ng shade. Kita niyo yun? Parang medyo pumuputi. Wait lang ha. Natural tayo. Siya yung pinaka-close.
sa kulay ng aking leeg. So, yun yung susundan ko ha. Kasi maputi talaga yung face ko guys compared sa rest of my body. I'm born with it. Hindi ko alam kung bakit. Ang ibig ko sabihin is inborn na talaga sa akin na mas maputi talaga. Kasi pansin ko yung anak ko, particularly yung bunso ko, mas maputi yung face niya kaysa sa body niya. So, burahin muna natin to. And then, sunscreen lang yung i-apply ko on top. Kapal ng coverage. Alam nyo, to be honest, habang nagsaswatch ako, sabi ko, bakit parang humihiwala yung pigment dun sa mismong foundation? Pero it doesn't matter. Kasi once na nakita ko, habang binablend ko siya kanina, parang mas lalong gumaganda yung coverage. Mas lalong, parang kakaiba siya. I haven't tried anything like this. Seryoso ha. Yan yung nakita ko. Anyway, nakita nyo naman kanina kung paano ko siya i-blend, no? Sunscreen, I will use Hello Glow sunscreen. 3-in-1 lightweight sun care gel. Trusted ko na to. Very lightweight. Hintayin lang natin mag-set ito. Sa shades nila, kung mapapansin nyo, meron silang LN, may MW, may FN, may FC, may FW. Basta tandaan nyo na lang yung L, light, W, warm, N, neutral, F is fair, yung mga ganon. Parang ginamit na rin ng EC, di ba ganon meron? Yun yung first na local brand na naggumamit ng ganong. Tama ba? Based on my knowledge, I'm not sure. Pero correct me, ha? Don't take my word for it. Comment na lang kayo kung mali ako. Pero yung first na encounter ko na ganyan is EC. Sa local brands, ha? So, ibig sabihin, if you have fair skin, tapos kung ang undertone mo is neutral, so pipiliin mo is FN. Kunwari, if you have medium skin tone, so M, and warm yung skin tone mo, MW. So, tandaan nyo yung second letter is the undertone. So, i-apply ko siya with different types of applicator. Gagamit tayo ng puff, gagamit tayo ng blendy, and gagamit tayo ng brush. Nag-set na yung ating sunscreen. So, ito siya. Kung makikita nyo, hindi ganun ka-thick. Hindi rin naman ganun ka-thin. Sakto lang siya. So, isang pump pa lang to, guys. Let's see. Dito muna tayo sa isang side. Wow. Napawaw ako kasi grabe. Parang ang konti lang nung pinump ko. Yun yung sinasabi ko sa inyo kanina, the more na binablend siya, parang mas lalo yung coverage, mas lalong lumalabas yung coverage. My gosh, umuulan na. Anyway, let's blend out using blendy muna. Okay, it's nice. Ang ganda nung, uy, mukhang perfect yung shade na napili ko. Okay, blendy is okay. Let's try brush. Okay din. Tapusin ko na tong kalahati ng face using a brush. Ayan ang first layer. I like it. Konti lang yung pinump ko. Pero enough na sa akin yan. Yung ganitong level, okay na sa akin to. And I have oily skin, pero ang ganda ng pagkaka-blend out niya sa skin ko. Swear! Let's add another layer. Ang tipid nitong foundation na to. Promise. Ang konti lang ng pinump. Uy, dagdag tayo dito, dito. Another layer to ah. So, ito na yung pinaka-second layer. Blendability is wow. Walang masyadong effort. Ang laki pa nitong brush ko. Kumbaga parang ganun-ganun lang yung ginagawa ko sa skin. Pero ang ganda ng pagkaka-blend out niya. Walang nagsisettle anywhere. Lalo na sa visible pores ko. Ang ganda. First impression. Dito sa kabilang side, parang gusto kong gumamit ng puff. Try natin kung anong itsura niya with the blendy puff. I know, ubos na to. Sorry guys ha. Tinetest out ko pa lang kung magugustuhan nyo. And apparently, ang daming nagkagusto. May mga nag-repurchase kagad. So, promise, restock is coming soon. Very, very, very soon. Okay, ayan na tayo sa kabilang side. Oh, it works well. Tingnan nyo, oh. Alam niyo yung gusto ko dito sa Blendy Puff? Nasisip-sip niya yung product, of course, pero binabalik niya sa skin. And pag binalik niya sa skin, parang, wow. Wow talaga. And with this foundation, tingnan nyo. Kung gusto niyo ng natural effect lang, ito yung masasuggest ko. Pero kung gusto niyo mapiga yung kanyang coverage, I suggest a brush. Ganda. Nawala yung pimple mark ko. Naipon na siya sa brush. Naamoy ko na ngayon. May pagka-perfume yung amoy niya, pero hindi ganoon katapang, ha? Maamoy mo pag nasa brush na, syempre. It smells nice. May manly scent. Ewan ko bakit gano'n. Siguro may musk. May naamoy ko na medyo musky na scent. So, ito na yung ating face. Alam niyo, self-setting siya. If you have dry skin, kahit hindi ka na mag-powder, promise, para kang nang naka-powder. Pero may nafe-feel ako, may nafe-feel akong something. You will feel na meron kang foundation, pero hindi mo siya ganun ka-heavy. Ako sanay kasi ako naka-foundation, kaya this one is alam kong naka-foundation ako. Self-setting nga siya, tingnan nyo, matte na siya. If you have dry skin, hindi mo na kailangan ng powder dito. Magsaset ako with powder, of course, kasi I have oily skin. Lumipat ako ng salamin para sa ibang lighting din. Kasi I'm checking, mukhang nag-oxidize sa akin kagad. Wala pa tayong 15 minutes mula nung in-apply ko. Pero medyo, hindi lang medyo, kitang-kita kung nag-oxidize siya.
So, natural yung pinili ko, no? Di pa tayo sa natural lighting, ha? Okay, ito siya on natural lighting. Oo, ano siya, no? Kasi tingnan niyo yung kulay ng ears ko. Tapos, ito yung baba ko. Habang tumatagal, parang mas lalo siyang medyo nagda-darken. Parang ayoko siyang burahin kasi napapagod ako. Sayang na yung pagkakablend ko eh. Wait, let me check lang ha, yung light. Light is yung pang-apat sa shade range. Let's see. Ito si light ko. Grabe yung coverage nito. Alam niyo, mako-compare ko siya sa Tevian. Kasi yung Tevian parang ganito. Grabe yung coverage. Pero yung pag-oxidize niya, parang get ready with me. Honestly, yun lang ang concern ko. Yung pag-oxidize niya. Mukhang nag-oxidize nga talaga. Inayos ko lang to guys ha. So parang nakatatlong layer tayo. On this side lang. Sa kabilang side, hindi ko nagagalawin. Okay? On this side lang. Titingnan ko para next time, yung light na siguro yung gagamitin ko. Definitely, oo. Light na gagamitin ko next time. Pero nakikita nyo ba? Yung ibig ko sabihin, parang medyo mas nagiging warm. Neutral yung ginamit ko. Pero once na nasa skin ko na, parang nagiging too warm siya on my skin. So next time, si light yung gagamitin ko. Let's compare guys ha. Ito, pinatungan ko to ng light. And then, ito yung natural lang. Pag binlend ko siya, ganyan siya oh. Mas nagiging yellow. Mas nagiging warm siya. No? Lagyan ko na nga rin to konti. Pero it's nice na kahit na nagpatong-patong ako. Looks good pa rin. Hindi naman siya mukhang makapal na makapal. Alam nyo, yun lang ang tricky dito. Mukhang kailangan mo talaga siyang iswatch. May physical store na ba sila? Kasi mukhang kailangan talaga ng iswatch mo talaga sa skin. Kasi yan, kagaya nung sa akin, sinasabi ko sa inyo kanina, hindi naman madalas mag-oxidize yung foundation sa akin. May mga certain foundations. And like this one, itong skin production, nag-oxidize siya sa akin. So, medyo tricky lang talaga yung pagpili ng shade. Ginamit ko ngayon is natural, tapos pinatungan ko na lang ng light. Next time, light na lang talaga yung gagamitin ko. Mukhang mas okay yung light for me. With that being said, kung magre-rely kayo ng swatches online, medyo tricky yun. Kasi mapapaisip ka din, teka, mas lighter ba kukunin ko? Ilang shade lighter ba yung kukunin ko? Kasi depende rin kung paano mag-oxidize sa skin mo. So, good luck. Hindi ko alam kung paano. I'm trying my best. Pero sana na magkaroon kayo ng idea kasi based na rin sa akin sa pag-swatch ko. Sana kahit pa paano makakuha na rin kayo ng idea on what shade to get. Hindi ako mag-concealer. Hindi naman kasi ako pala concealer. Pero naglagay na ako, nagpasada na ako ng foundation dyan sa ilalim ng mata ko. Para hindi rin maistorbo yung review ng foundation, no? Okay na yan. Foundation tayo mag-focus. By the way, ang gamit kong setting powder is Laura Mercier Translucent Setting Powder. OG. Lalo siya nag-mattify. Oh, grabe lakas ng ulan ah. Ito na siya. Pagka na-set na siya with powder, wala akong ibang problema. It looks nice. Pero you will definitely tell na naka-foundation ka. Para sa akin, full coverage to. Pero it's nice na kahit na I have dryness dito and normally talaga na-emphasize yung aking visible pores here. Okay siya dun ha. Wala akong nakikitang pagkikik so far. Tatapusin ko lang yung aking entire face and I will be back. Okay, our look is done. It is now 1:41. I will be back later for an update. Actually, pumunta tayo sa natural lighting and mag-try tayo with flash. Let's see. Okay, so ito yung itsura niya on natural lighting. It looks really nice, guys. Ang ganda niya. Medyo kinakabahan lang ako sa texture ng skin ko kasi dito talaga ako nadadali. Ayan, yun dito, yung visible pores ko. At saka medyo loose na kasi yung skin ko dyan. Tapos dry pa yung area na yan. Oily, itong other parts ng skin ko. Pero ito, ayan, dry. So, mamaya malalaman natin. But for now, it looks really nice. Alam nyo, ito yung foundation na susuotin ko pag may event. Ganong level. As in, parang plakadong-plakado yung aking face. Plakadong makeup, plakadong foundation day, ganun siya. Ganun ang labanan dito. But I like it. Don't get me wrong. Gusto ko yung ganun kapag mga pang-aurahan. Kaya nga sabi ko sa inyo, para siyang parang ka-level niya yung Tevian. Right now, I'm very happy. So, tingnan na lang natin siya kung paano mag-perform throughout the day. Update. Parang umitim yung mukha ko, no? Parang maitim pa rin talaga siya sa akin yung foundation. Hey guys, last and final update. 9:44. Sorry na. Hingal-hingal pa. Nag-bike ako. Saglit lang. Meron ba kayong specific na foundation na trusted nyo pag meron kayong event or photoshoot? Para sa akin, ito yon. Guys, ito, isusuot ko to sa shoot. Pero sa normal day, I'm talking about the shade, hindi yung mismong foundation. Yung shade talaga. Kasi maganda yung foundation. Kaso yung shade, yung napili ko, yung natural, sobrang nag-darken sa akin. Nasabihan na nga ako ng asawa ko. Sabi na, dark na foundation mo. Wait lang ha.
May nakita akong kumalat dun sa aking, feeling ko, mixture ng mascara at saka yung eyeliner ko. Eyeshadow yan eh. Yung mga ginamit ko sa face ko nasa description box, ililista ko dyan. Yung eyeshadow, feeling ko yung medyo kumalat dito. Akala ko yung mascara eh. Hindi, yung eyeshadow yun. Yun nga yung masasabi ko. Yun lang guys. Sobra siyang mag-oxidize. Ibang level. Maganda siya kung maganda. Oy, hindi pa ako nag-black. Tapos nagmotor-motor kami kanina. Mainit sa simbahan. Talagang pinagpawisan pati. Ang ganda ng oil control. Tingnan nyo. Oh. Kahit tissue lang yung gamitin ko. Oh. Pantanggal ng oil. Oh. Teka, magbablot tayo. Okay, mag-alala. Siyempre, magbablot tayo. I have here yung blotting paper ng Easy. Mas kitang-kita kasi on cam kapag ka yung oil, kung gaano karami yung oil. Okay, so ayan. Actually, tingnan nyo. Ang ganda niya. Pag tinanggal yung oil, ito yung part na na-blot na natin. Napakaganda nitong foundation na to. Ang ganda-ganda niya talaga, sobra. Pang event talaga siya. Yung mga pang plakadong, you know, pagka kailangan mo talagang plakado yung makeup mo, this is it. Yun nga lang talaga yung shade. Pinatungan ko pa to, diba? Naglagay pa ako ng light kaso dahil nga meron na underneath. Ayoko kasi siyang burahin kasi baka, you know, mapagod yung face ko. Kasi diba nag-swatches na tayo kanina. Sabi ko baka kasi, you know, iba na yung maging effect sa akin kasi nga, tinanggal ko na naman yung makeup eh. So, hindi ko na siya binura. So, pinatong ko lang yung light. Pero next time, si light na yung gagamitin ko. Kasi, ang ganda niya talaga. Yung shade lang talaga, grabe mag-oxidize. Kailangan kukunin mo is 2 shades lighter. Yun ang masasuggest ko. Madalang lang yung foundation na nag-oxidize sa akin. Unfortunately, isa ito sa mga foundation na yun. Pero, yun lang. Ito yung first na ginamit ko, diba, si Natural. Kasi, saktong-sakto naman talaga sa skin tone ko. Kaso, dahil nga nag-oxidize siya, nag-darken siya. So, parang naging warm beige siya, kumbaga sa akin. So, kailangan, kung natural yung napili mo, 2 shades lighter. So, si light yung next time na gagamitin ko. Gets nyo? Yun lang talaga. Maganda siya. Wala akong ibang masabi sa performance ng product. Okay, i-blend. Talagang pang-plakadong foundation. Pang buong araw. Hello? Tinitingnan nga ako kanina pa kasi ko, siguro dahil posturang-postura yung mukha ko. Kasi talagang obvious na naka-makeup ako. Pero in a good way ha. Gusto ko yan. Doon lang talaga tayo nagkaalaman sa shades. Pero sana nakatulong itong swatches natin, itong try-on ko. Lalo na sa mga madalas mag-oxidize ang foundation sa kanila. So, ayun lang naman. Wala na akong ibang masasabi. Kahit nga I have visible pores and textured skin, very nice siya. Nakita nyo naman, ang ganda-ganda talaga niya sa skin. Gusto nyo pa i-zoom ko? O, yan. O, tingnan nyo. Ang ganda niya. Ito yung usual na problema ko. O, dito. Nagsasettle sa skin. Pero tingnan nyo naman. Ang ganda. Napakaganda nito. Kaso, grabe mag-oxidize. So, adjust na lang tayo ng konti. Wala namang problema doon eh, kasi pwede mo naman i-adjust. Yun ang kagandahan doon. Kapag ka-shade lang yung problema mo, edi get 2 shades lighter. Di solve ang problema. Ay, oo nga pala. Di ba nag-flash test tayo kanina? Ang ganda rin niya sa photo. Walang flashback. Talagang sabi ko sa inyo, pang pictorial itong foundation na to. Wala na ko iba pang sasabihin. Maraming salamat. Sana nakatulong itong aking review. And available na sila right now. Ayun lang. I like it. I will wear this. Lalo na sa next event na aatinan ko. Maganda siya. Super. Kaya clap kay Riza. This is very nice. Sana more shades. Kung dati lagi tayong nagre-request ng more darker shades, kayo naman more lighter. Kasi nga dahil nag-oxidize siya. Tsaka feeling ko ang yellow ko ngayon. Kahit yung asawa ko sinabihan ako parang dark ng foundation mo. So, ayun lang. Let me know your thoughts if you have tried this as well. And yeah, congratulations again, Riza. This is very, very good. Ang ganda nito. Yun lang. Thank you so much for watching. I will see you again on my next one. Bye! So, kahapon, ang dark ng foundation ko. Try natin yung mas light na foundation today. Enigma. Oy! May yellow pa rin siya. Yung light. Pero, mukhang mas akma na to. Galing talaga nito. Konting-konti lang yung foundation, pero grabe yung coverage. Grabe talaga siya. Ayan. Parang mas akma to. Kahapon, parang pansin ko, kahit pag tinitingnan ko yung sarili ko sa salamin, sa labas, parang ang dark na ng foundation. Oh, ayan siya. Tingnan natin maya-maya kasi parang medyo maputi pa siya sa akin ngayon. Right now, guys, it's 4 p.m. Suot ko tong foundation mula pa 8:30 kanina umaga. Tingnan nyo. Light yan. Ang ganda niya sa... hindi nga ako nagbablot eh. Promise, hindi ako nagbablot. So, ganun kaganda yung oil control niya. Yun lang, talagang
Etong shade na to ang para sa akin, light to. Kung kahapon, 2 shades darker yung ginamit ko, mas okay itong light. So, adjust na lang tayo sa shade. Wala akong reklamo, okay yung oil control, longevity, yung ganda niya sa skin. Pwede mo rin siyang i-build. So, kung gusto niyo nang medyo nakikita yung skin niyo, pwede rin siyang full coverage. Depende sa inyo. I like it! Wala na ko ibang masasabi. Additional lang to para i-update kayo nung tamang shade ko. So, light ako. Ayan. Congrats, Riza. This is very good. Ang ganda nitong foundation na to. Wala na ako ibang masay. Okay, yan lang. Sana nakatulong yung update na to, ha? Okay, thank you, guys.